يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن
ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Sura Al-Taghabun, ang kawalan at kapakinabangan. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain, anuman ang nasa mga kalangitan at anuman ang nasa kalupaan. Lahat ng mga ito ay lumuwalhati sa Ala. Nasa Kanya ang kapamahalaan at sa Kanya ang pagmamay-ari ng lahat ng papuri at pasasalamat. At Siya ang may kakayahan sa lahat ng bagay. Siya ang lumikha sa inyo, bagaman ang iba sa inyo ay kafirun, at ang iba naman ay nananampalataya. Ang Ala ang ganap na nakakikita ng inyong mga ginagawa. Nilikha Niya ang mga kalangitan at kalupaan sa ganap na katotohanan, at kayo ang Kanyang hinubog at Kanyang ginawang maganda ang inyong hubog at sa Kanya ang huling pagbabalik. Batid Niyang ganap kung ano ang nasa mga kalangitan at kalupaan, at batid Niyang ganap kung ano ang inyong inililihim at kung ano ang inyong inilalantad. At ang Ala ang lubos na maalam kung ano ang lihim na nilalaman ng dibdib, kalooban ng mga tao. Hindi ba nakarating sa inyo ang balita tungkol sa mga nagtakwil ng pananampalataya, kafirun, noong mga nagdaang panahon? Kaya't kanilang nalasap ang masamang bunga ng kanilang kawalan ng pananampalataya. At sa kanila ay may nakalaang isang mahapding parusa. Yaon ay sa dahilang may mga sugo na dumating sa kanila na may dalang maliwanag na mga patunay at himala. Ngunit sila ay nagsabi, sila bang mga tao, sugo, lamang ang makapapatnubay sa amin? Kaya't sila ay nagtakwil sa mensahe at nagsitalikod sa katotohanan. Datapwat ang Ala ay walang pangangailangan sa kanila. At ang Ala ay ganap na malaya sa anupamang pangangailangan. Ang karapat-dapat pag-ukulan ng lahat ng papuri. Silang mga nagtakwil ng pananampalataya, kafirun, ay nag-aakala na sila ay hindi bubuhayin muli sa araw ng paghuhukom. Sabihin mo, O Muhammad, ako ay sumusumpa sa aking Raab, Panginoon, nakatiyakan kayo ay bubuhayin muli, at pagkaraan sa inyo ay ipagbibigay alam ang anumang inyong ginawa, at yaong ay sadyang napakadali sa Ala. Sa makatuwid, kayo ay manampalataya sa Ala at sa Kanyang sugo, at sa liwanag ng Quran na aming ipinahayag. At ang Ala ay ganap na nakaaalam kung ano ang inyong ginagawa. At tandaan, sa araw na kayo ay Kanyang pagsasama-samahin, sa araw ng pagtitipon, yaon ang araw ng taghabun. Taghabun.
Ito ang isa sa pangalan ng paghuhukom, sapagkat ang mga tao sa paraiso ay magwawagi laban sa mga tao ng impyerno. Walang kawalan at kapakinabangan ng higit sa pagpasok sa paraiso at pagpasok sa impyerno. At Tabari 23, versikulo 420. At sino man ang manalig sa ala at gumawa ng mga kabutihan, ang kanyang mga kasalanan ay papawiin niya at siya ay tatanggapin sa mga hardin ng paraiso, na sa mga ilalim nito ay may mga ilog na umaagos, at doon sila ay mananahan magpakailanman, at yaon ang dakilang tagumpay. Ngunit silang nagtakwil at nagpasinungaling sa aming ayat. Ito ay isang salita na wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng ala sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Maraming mga palatandaan o tanda ang maaring makita sa ating mga sarili at maging sa kapaligiran na nagbibigay pahiwatig na mayroong isang makapangyarihang Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, mayroon ding mga aral at batas na isinalaysay sa atin upang maging pamantayan natin sa pagtahak sa landas ng buhay. Ang mga kapahayagan naman ay nauukol sa mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga propeta at sugo upang magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng isang Diyos na siyang nagbigay buhay sa atin, kalakip ng tamang pamamaraan ng buhay upang sa gayon makamtan ng bawat tao ang magandang buhay pagkaraan ng kamatayan, at ang mga babala naman ay upang maiwasan ang anumang kapahamakan, hindi lamang sa makamundong buhay, kundi higit sa lahat ang walang hanggang hantungan ng impyerno. Sila ang mga taong mananahan sa apoy at mananatili roon magpakailanman, at tunay na yaon ay napakasamang hantungan. ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله
وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Walang anumang uri ng sakuna o pangyayari. Kahanga-hanga ang isang mananampalataya. Walang anumang itinakda ang ala para sa kanya, bagkus ito ay nakabubuti sa kanya. Kung ang isang sakuna o karamdaman ay dumapo sa kanya, siya ay matiisin at ito ay nakabubuti sa kanya. At kung ang isang pagpapala ay igawad sa kanya, siya ay magpapasalamat at ito ay nakabubuti sa kanya. Ang gayong katangian ay matatagpuan lamang sa isang tapat na mananampalataya. Muslim, versikulo 4, Kapitulo 2295. Ang magaganap maliban sa kapahintulutan ng ala, at sino man ang mananampalataya sa ala, kanyang papatnubayan ang kanyang puso sa tunay na pananalig sa ala, at ang ala ang lubos na maalam sa lahat ng bagay. Kaya't maging masunurin sa ala at maging masunurin sa kanyang sugo, subalit kung kayo'y magsitalikod, ang tungkulin lamang ng aming sugo ay ipalaganap ang mensahe ng maliwanag sa inyo. Allah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, at sa Allah, hayaang ang mga mananampalataya ay magbigay ng kanilang buong pagtitiwala. O kayong mananampalataya, katotohanan, sa inyong mga asawa at mga anak ay mayroon sa kanila na inyong mga kaaway, na pumipigil sa inyo sa pagsunod sa ala. Sa makatuwid, mag-ingat sa kanila. Ngunit kung sila ay inyong patawarin at bigyan ng pagpaparaya at pagtakpan ang kanilang mga kakulangan, katotohanan, ang ala ay lagi nang mapagpatawad ang maawain. Ang inyong mga kayamanan at mga anak ay mga pagsubok lamang. Subalit sa ala, nasa Kanya ang dakilang gantimpala, kaya't manatiling laging may takot sa ala ng higit sa anupaman. Laging makinig at sumunod
at gumugol sa kawang gawa. Ito ay higit na mabuti para sa inyong sariling kapakanan. Sino man ang iniligtas ang sarili mula sa kasakiman, magkagayon sila ang magtatagumpay. Si Abu Hurairah ay nagsalaysay na sinabi ng sugo ng ala, kung kayo ay aking inuutosang gawin ang isang bagay, gawin ito ng higit na maayos, at kung kayo ay aking pinagbabawalan, ito ay dapat ninyong iwasan. Sahih Muslim, Volume 2, Hadith bilang 975. Kung kayo ay magpahiram sa ala ng isang magandang pautang, ito ay kanyang tutumbasan ng 2 ulit na gantimpala. At kayo ay kanyang patatawarin, at ang ala ay lagi nang handang kumilala ng mga gawang kabutihan. Siya ang mapagparaya. Siya ang lubos na maalam sa lahat ng bagay, nalingid man at hayag. Siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan.